ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng multimeter. Ang multimeter ay may iba't ibang klase. Meron tayong digital multimeter, which is ito po yun. At meron tayong analog multimeter. Ang multimeter ay may iba't ibang function na dapat alam natin gamitin para hindi ito masira. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang digital multimeter. Pero bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po ang ating channel. Umpisahan na natin. Ngayon mga kamanggagawa, ang una nating gagawin ay yung voltage selector. I-select natin sa voltage. Ngayon sa voltage, meron siyang dalawang symbol, which is yung linyang mahaba at may tatlong putol-putol na linya sa baba. Ang symbol na to ay direct current or yung DC. Ano yung tinetesting natin sa DC? Ang tinetester natin dito sa DC ay yung mga battery, any kind of battery pwede mong i-testing dito sa DC. At ngayon dako naman tayo dun sa alternating current. Ang symbol niya, ito yung S na nakahiga. So yung alternating current ay pwede natin i-tester dyan yung mga breaker natin sa bahay, mga outlet. Yan yung pwede nating tester kung tama ba yung voltahe na binibigay ng mga ng mga outlet natin. Ngayon umpisa tayo sa DC. So nabanggit ko ang DC ay tinetester niya yung mga battery. Ngayon before that, kailangan yung itong selector na to dalhin mo siya doon sa DC symbol na sinabi ko sa inyo kanina. So ngayon nasa DC symbol na tayo. Pwede natin testerin ang battery. Itong battery nito ay AAA, which is 1.5 volts. Tingnan natin kung pag tinester natin ay 1.5 volts pa ito. So positive, negative. So yung voltage nito ay 1.485, which is good because ang battery nito ay 1.5. So malapit siya. So hindi pa to sira. Kaya itong battery na to ay okay pa to. Ngayon dako naman tayo sa alternating current o yung AC. Pero dapat yung selector niya idali mo din dun sa symbol na alternating current. So ang itatry natin ngayon ay ang ito extension, yung outlet. Tingnan natin, ito kasing outlet na to ay 220. Check natin kung may ano siya. Makukuha natin yung 220. So yun no, so yung voltage nito ay 233, which is correct kasi ito ay 220 volts na outlet. At ito naman, kung maka-encounter kayo ng ganitong power supply, ito ay yung input niya ay sa AC 220 volts. Ngayon ilalabas niya ng DC, which is 12 volts. Try natin kung gagana, kung mariread ba natin yung 12 volts nito. Kasi from 220 volts alternating current, ilalabas niya ng DC,
na 12 volts. So sa voltage, select natin yung ano niya sa symbol na direct current. Direct current. So testing natin kahit magkabaligtad to, tingnan natin kung pwede kong hawakan sa kasi 12 volts naman siya. So tingnan natin kung papalo siya ng 12 volts. Yun, 12 volts. So ibig sabihin itong power supply na to, okay pa to. Try natin yung isa pa. So 12 volts din siya yung reading niya. Yun. Ibig sabihin okay itong power supply na to. Tignan niyo po yung yung label niya. Huwag niyo basta-basta hawakan. Kasi ako na binasa ko yung label niya, which is yung output niya ay 12 volts DC. DC yung nilalabas niya na 12 volts. Ngayon dako naman tayo sa ohms. Sa ohms may tatlong symbol na nakalagay. Ito yung diode, continuity, at yung resistance o yung capacitor, yung pagkuha ng capacitance. Ngayon sa diode, ang pagkuha ng diode ay dali muna natin siya sa diode symbol kung tayo ang magte-test ng mga diode. Ito yung maliliit na mga parts ng mga electronics na diode. Papakita ko sa inyo yung yung mga photo niya, mga image na mga diode para alam niyo yung mga diode. Wala kasi tayo ngayon dito mga diode ang mate-testing. At ngayon sunod natin yung continuity. Select natin dito continuity. Ito naman iti-testing natin dito ay mga switch, yung breaker at yung mga fuse. Pag magte-testing kayo ng mga ng mga switch, dapat hindi siya naka-connect sa mga wiring natin. So wala, ibig sabihin wala siyang supply. Ganun din sa mga breaker. Yun, ngayon try na natin testing ito. Unahin natin tong switch. So yung na-probe natin, ilagay natin sa isang plates niya. Tapos yung isa dun sa kabila, kahit magkabaligtad natin. Yan, so naka-off siya, dapat hindi siya tumunog. So hindi siya tumunog, i-on natin siya. Pag naka-on position siya, pag tumunog siya, ibig sabihin okay itong switch natin. Yan, tumunog, okay itong switch natin. Sunod naman natin itong fuse. Itong fuse na to, pag tumunog, ibig sabihin ito ay okay pa. Pag hindi na siya tumunog, ito ay sira na. So okay pa, ibig sabihin may contact pa siya. Yan. Sunod naman natin ang breaker. So itong breaker natin naka-on position na to. Testing natin isa-isa. Dito yung isang probe, tested probe natin dito siya. Ayan natin, testing natin isa-isa. So naka-on position siya. Tingnan natin kung okay pa to. Okay. Okay. Pangatlo, okay din. Ngayon i-off position natin. Tingnan natin kung tutunog siya. So hindi siya tumutunog kasi naka-off position siya. Ngayon hindi natin tatanggalin. Tapos i-on position natin siya. Tignan natin kung tutunog. Tumunog siya. Ibig sabihin itong breaker na to ay working, gumagana. Yun lang ang pag-testing ng continuity. At ngayon subukan naman natin yung
pag-testing ng mga capacitor, resistance. Yun, tingnan natin kung ilan kung tama ba yung pagkuha natin ng capacitant nitong capacitor na to. Itong capacitor na to ay merong 4.7 microfarad. Dapat lumabas dito sa tester natin na more or less nasa 4.7 microfarad. So testing natin. Wala naman siyang polarity, kaya kahit magkapalit yan, walang problema. Yun yung reading natin, 4.5 microfarad. So ibig sabihin okay pa tong capacitor na to, kasi ang capacitant niya ay 4.7 microfarad. Nung tinester natin ay 4.5 microfarad. So okay pa to. At isa pang pagtitesting natin, yung pwede nating testing dito sa mga resistance ay yung mga motor ng mga washing machine, electric fan, fan motor ng mga air conditioning. Ayun. So yun ang pwede nating testing. Para may video ko para dyan sa mga paano testingin yung resistance ng mga wash motor, electric fan motor. Yun, ipapa-ano ko sa inyo, gagawa ko ng ibang video nun. So dako naman tayo sa milliampere. Sa milliampere, sinusukat nito yung mga amperahe ng unit natin, kung ano yung gusto nating testerin, yung mga diode, exhaust fan, mga ilaw. Yun, tinetesting dito yun, para malaman natin kung ilang milliampere yun. Ngayon dito sa milliampere, doon meron siyang dalawang symbol sa baba, which is yung DC symbol at yung AC symbol. Ngayon, pag sinilik mo to, meron din selector siya dito para dalhin mo siya. Kung gagamit ka ng battery, so ibig sabihin, dadalhin mo siya sa DC symbol yun. Kung AC naman, dalhin mo siya sa symbol ng AC, yung alternating current. Ngayon, meron sinasabi dito sa baba na maximum of 400 milliampere. So, sinasabi dito kung magte-testing tayo titesting natin yung milliampere ng isang bagay, yung ilaw, yung exhaust fan, etc. Kailangan hindi siya mag-i-exceed ng 400 milliampere. So kailangan alam niyo yung Ohm's law para malaman nyo kung halimbawa ang tinitesting nyo ay 40 watts, pasok ba siya sa 400 milliampere. Kailangan alam nyo din yon, yung Ohm's law. Ituturo ko yung may video tayo dyan para dyan sa Ohm's law. Pero ngayon ayan, bibigyan ko lang kayo ng idea na yung 400 milliampere, ang equivalent nito ay kung amperahe ay 0.4 ampere. Yon, dapat hindi tayo mag-i-exceed doon kung tayo ay tetest ng milliampere ng isang unit natin, yung ilaw, yung mga diode, exhaust fan. Dapat hindi mag-i-exceed sa 400 milliampere or sa 0.4 ampere. Ngayon ititesting na natin tong exhaust fan. Titingnan natin kung ilang milliampere to. Ito ay 20 volts at 42 watts. So 42 watts, pasok na pasok dun sa 400 milliampere or sa 0.4 ampere. Dapat alam niyo yung Ohm's law para alam niyo ba kung pasok siya dun sa 400 milliampere na sinasabi sa maximum niya, fuse. So ito, pasok siya
At ang wiring nito, dalawa to, 'di ba? Yung isang wire na diretso sa outlet natin. Tapos yung isang wire pinutol ko, yung magkaputol nilagay ko isang test rope sa isang wire, yung isang test rope ng kaduktong niya, nilagay ko sa isang test rope. Ngayon yung pinakadulo ikinabit ko sa ito, sa ano natin, sa outlet natin. Ngayon i-on na natin para bago yan, ipapakita ko sa inyo yung diagram nito, itong wiring nito ng pagtitest ng ng exhaust fan, para makita rin din diagram. Ngayon i-on na natin para makita natin ma-gauge na natin kung ilang milliampere tong exhaust fan. On ko na yun. So nasa 247 siya. 246 247 yung ano niya, yung milliampere nitong exhaust fan. Ganun lang kadali magsukat ng milliampere ng isang exhaust fan, diode, mga bombilya, ganun lang po. Ito naman ang testing natin na kung ilang milliampere to. Ito ay LED na ilaw at ito ay 14 watts. Itatry natin kung ilang milliampere yan. Gamit natin ay ang AC. So yung selector natin na doon sa symbol ng AC o yung alternating current. So bubuksan na natin. At yung wire nito, dalawa siya, 'di ba? Yung isang line diretso doon sa outlet, at yung isang line pinutol ko. Yung magkaputol, doon natin ilalagay isang test rope sa kabila, at yung isang test rope doon sa kabila. Ngayon yung pinakadulo doon sa outlet niya. So ito po yung magiging output niya, yan. Ayan. Putol siya, dito natin ilagay yung test rope natin para makuha natin kung ilang milliampere tong LED na 14 watts. On na natin, tapos lagay natin tong test rope dito sa magkabila para mag-gauge natin kung ilang milliampere tong LED. Yun, 26.20 milliampere itong LED nito. Ganun lang ang pagkuha ng milliampere ng isang ilaw, exhaust fan. Ganun lang po ang pagkuha. Ganun lang po kadali ang paggamit ng multitester. Basta alam niyo po yung mga function ng tester, yung mga symbol niya. Basta alam niyo po yun, ay madali niyo na matututunan ng multitester, kung ito man ay digital or analog. At salamat po sa panonood.